Mayor Vic Amante nagtagubilin para sa maayos at mapayapang paggunita ng Undas 2023 sa lungsod ng San Pablo. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante na panatilihin ang kaayusan, kapayapaan at katahimikan sa iba't ibang himlayan sa lungsod ng San Pablo para sa paggunita ng Undas 2023 ay patuloy ang pagbabantay at pagbibigay serbisyo ng iba't ibang mga tanggapan ng lokal na pamahalaan noong Nobyembre 1. Kaya't pasasalamat ng punong lungsod sa mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, City Health Office, City Social Welfare and Development Office, City Traffic Management Office, PNP San Pablo City, mga volunteers ng iba't ibang socio-civic organizations at mga barangay officials sa kanilang mahalagang tulong. Ito si Nixon Jonglay, nag-uulat. City Administrator Larry Amante nanguna sa pagbisita sa mga volunteers para sa Undas 2023. Pinangunahan ni City Administrator Larry Amante kasama sina General Services Officer Marian Belen at Assistant City Disasters Risk Reduction and Management Officer Vanessa Reyes ang pagbisita sa mga kawani ng CDRRMO, City Health Office, OSWD, PNP, SPC, mga barangay officials at mga miyembro ng socio-civic organizations na nagboluntaryo upang makiisa sa Oplan Kaluluwa sa iba't ibang mga himlayan noong Oktubre 31 para sa Undas 2023. Lubos naman ang pagpapasalamat ni City Administrator sa lahat ng mga volunteers para sa kanilang importanteng tungkulin upang mapanatili ang kaayusan sa mga pribado at pampublikong himlayan sa lungsod ng San Pablo. Dinalmanza, nag-uulat. Santa Maria Vegetable Farmers Association ng lungsod ng San Pablo tumanggap ng 1M grant mula kay Senator Pia S. Cayetano. Kasama ni na concurrent City Agriculturist Arthur B. Albareo at Engineer Blessy May Oseno ang mga opisyalis ng Santa Maria Vegetable Farmers Association noong November 7 na nag-courtesy call kina Mayor Vicente B. Amante, Mayora Jem Castillo at Executive Assistant Christine Ann Picasso upang ipakita ang kanilang natanggap na grant na 1M mula kay Senator Pia S. Cayetano. Ipinagkaloob ang nasabing grant noong November 4 sa Santa Cruz, Laguna sa naganap na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Lloyd Arias, nag-uulat. White Christmas ni Mayora Jem Castillo tampok sa Frontline Pilipinas News 5. Nakapanayam ni TV5 reporter Laila Pangilinan noong November 6 ng gabi si Mayora Jem Castillo kasama sina Councilors Angie Yang, Lou Vincent Amante, Christian Jor Amante at Francis Calatrava para sa Christmas decor ni Mayora Jem na may temang White Christmas sa City Plaza at kahabaan ng Rizal Avenue at Balagtas Boulevard. Ayon kay Mayora Jem, gusto niyang ma-feel ng mga taga San Pablo ang White Christmas kaya naman pinag-iisipan niya na maglagay ng snow machine sa City Plaza. Dagdag naman ni Councilor Ambo na hanggang makapiesta na ang Christmas decorations at mas dadagdagan pa nila ni Mayora Jem ang mga maniningning na ilaw sa plaza. Christine Mejica, nag-uulat. Vice Mayor Justin G. Culago nagdiwang ng kaarawan sa pagbisita sa mga volunteers ng Undas 2023. Bilang pasasalamat ni Vice Mayor Justin G. Culago para sa kanyang kaarawan ay naghandog siya ng kanyang mahalagang oras sa pagbisita sa mga government frontliners at volunteers ng iba't ibang non-government organizations noong October 31 na nasa mga himlayan ng lungsod ng San Pablo. Nagkaloob din ang butihing Vice Mayor ng simpleng pagkain sa mga volunteers bilang pagkilala sa pagpapahalaga sa kanilang mahalagang tulong para sa mapayapang paggunita ng Undas 2023. Cedric Carandang, nagbabalita. Sampaloc Lake Car-Free Day at Use of Defective Weighing Scale ay mga ordinances na naaprobado na sa 68th regular session ng Sangguniang Panglungsod. Ang ordinance for instituting a Sampaloc Lake Free Day ni Councilor Carmela A. Acevedo at ni Councilor Richard C. Pabico na ordinance imposing penalties in the use of defective, underweighted, and uncalibrated weighing scales and other measuring devices. Ang dalawang mahalagang ordinances ang napagtibay noong November 6 sa 68th regular session ng Sangguniang Panglungsod.
Ang ilan namang resolutions na naaprubahan ay alteration permit ng Riverina, affirmation ng creation of Office of the Building Official, barangay budgets ng Trivi at Santa Maria, programs, projects, and activities for calendar year 2024 ng LCPC, Citizens, Person with Disability at Gender and Development. Pinagtibay rin ang resolusyon na pagbibigay ng recognition sa lahat na naging barangay at SK chairpersons mula 2018 hanggang 2023. Ito po si Marjorie Gatchalian nag-uulat. First meeting ng newly elected SK chairpersons ng lungsod ng San Pablo isinagawa upang maisaayos ang schedule ng Sangguniang Kabataang Management Training at pag-usapan ng isasagawang SK Federation election ay isinagawa ang first meeting ng mga newly elected SK chairpersons noong November 3 na ginanap sa ABC Training Center. Ang pagpupulong ay itinaguyod ng DILG SPC sa pangunguna ni CLGOO6 Maria Alma Barrientos, City Information Officer Enrico Galicia at ng City Mayor's Office na kinatawan ni Executive Assistant Christine Ann Picazo. Cedric Carandang, nagbabalita. First Calabarzon Coffee Cupping isinagawa sa lungsod ng San Pablo upang lalong may promote ang coffee beans at byproducts ng mga coffee producer organization sa buong Calabarzon ay isinagawa sa SPC Multipurpose Convention Center noong October 31 ang First Calabarzon Coffee Cupping. Nakiisa sa isinagawang opening at ribbon cutting ng coffee product exhibit sina Mayora Jem Castillo, Attorney Dennis Co, Chief of Staff ni Congressman Loreto S. Amante, OIC City Agriculturist Arthur B. Almario at Executive Assistant 3 Carl Vincent Gapasin, may 32 association exhibitors mula sa iba't ibang cities at municipalities ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon ang lumahok sa nasabing event. Darwin Paborito nag-uulat. Centenarya ng Barangay Santa Isabel tumanggap ng 20,000 cash benefit. Agarang naibigay noong Oktubre 25 ang 20,000 cash benefit kay Ginang Bistacio D. Capina, na isang centenarya ng Barangay Santa Isabel. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, personal na inihatid ni na OSCA Head Efren B. Asusano, Administrative Officer 5 Josephine M. Velasco, Maria Raylinda QC, Administrative Staff at Leovino R. Exconde, Cashier 1 ng City Treasurer's Office, ang nasabing benepisyo. Dinalmansa, nagbabalita. Vice Mayor Justin G. Colago nagpasalamat sa mapayapang BSKE at paggunita ng UNDAS 2023. Nagpasalamat si Vice Mayor Justin G. Colago sa lahat ng tumulong at nakiisa sa nakarang barangay at sangguniang kabataan eleksyon, kung saan naging mapayapa at maayos na naisagawa ang halalang pambarangay. Sa programa ng pagtataas ng watawat noong November 6 sa harapan ng Old Capitol Building, dumalo at nakiisa rin sa programa sina Councilors Carmela A. Acevedo, Christian Jor C. Amante, Lou Vincent B. Amante, at Francis C. Calatrava. Kinilala rin ni Vice Mayor Justin G. Colago ang mga dumalong opisyales at miyembro ng The Fraternal Order of Eagles, Barago Eagles Club, sa pamumuno ng kanilang president na si Jerry Bondoc, kasama rin sina Vice President Arvin Marce, Secretary Louvel Beluz, Grievance Omar Velasco, Treasurer Alvin Dejando, at BODs Peter Cordes at Norlan Wagan. Ryan Raper Rodriguez, nagbabalita.